Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng pagbaha sa Bulacan at Pampanga dahil sa habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang mga probinsya sa Luzon na naapektuhan ng pagbaha, dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan bunsod ng habagat. Nagsagawa ang Pangulo ng aerial inspection sa Bulacan at Pampanga ngayong araw upang tignan ang naging epekto ng masamang panahon. Tumambad sa kanya ang lawak ng pinsala sa mga komunidad ng mga nabanggit na lugar, kung saan lubog pa rin sa baha ang ilang mga bahay sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Matapos ang inspeksyon, personal namang binisita ng Presidente ang Bacolor Integrated School sa Barangay Kambangan sa Pampanga. Kinamusta niya ang nasa mahigit 200 pamilyang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Nakatanggap din ang mga apektadong pamilya ng tig-10,000 pisong financial assistance sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Bukod pa rito, naghatid din ng family food packs at mainit na pagkain mula sa mga mobile kitchens ang DSWD para sa mga evacuees. Matapos ang pagbisita ng Pangulo sa Bacolor ay nagtungo siya sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando City para naman sa situation briefing sa rehiyon. Kasama sa naturang pagpupulong ang ilang miyembro ng gabinete, maging si Pampanga Governor Lilia Pineda. Pinag-usapan sa nasabing briefing kung ano ang magiging short-term, medium-term at long-term solution ng pamahalaan upang matugunan ng naging pagbaha sa rehiyon. Napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Patuloy naman aniya ang pagtugon ng pamahalaan laban sa matinding pagbaha sa bansa, gaya ng pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig at pagtatayo ng flood control projects. Bukod sa immediate plans, may mga nakaambang long-term plans din ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha sa naturang rehiyon, katulad ng pagtatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at dike sa Pilar, Bataan. Pero hamon pa rin sa kanila ang pabago-bagong panahon at kasalukuyang sitwasyon ng mga nalulubog pa rin na lugar sa bansa. Hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Siniguro naman ng Pangulo na patuloy ang monitoring ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.